Welcome back sa aking YouTube channel at sa dokumentaryong ito ay tatalakayin natin ang isang nakakalungkot na kaso na naganap sa Taiwan. Bandang alas 6 ng gabi kasabay ng oras ng uwian, pagod na umuwi si Mr. Wang matapos ang isang mahabang araw ng trabaho at ang tanging nais niya ay makauwi agad upang makasama ang kanyang pamilya. Karaniwan sa ganitong oras ay tapos na ang klase ng bunso nilang anak habang nakapaghanda na ng hapunan ang kanyang asawa. Palagi niyang inaabangan ang pag-uwi sa isang mainit na pagkain, lalo na't mayroon silang 4 na anak na babae at ang 2 bunso ay kambal. Si Mr. Wang ay nagtatrabaho bilang driver ng cement truck, samantalang mananahin naman ang kanyang asawa. Bagamat hindi kalakihan ang kanilang kinikita at kapos ang kanilang kabuhayan, walang sikap na nagsikap ang mag-asawa upang maitaguyod ang kanilang mga anak at sa kabutihang palad. Lahat ng 4 na magkakapatid ay masunurin at responsable. Mula pa noong sila ay nasa high school ay nagsimula ng mag-part-time ang magkakapatid upang makatulong sa gastusin ng pamilya. Makikita sa kanilang mga litrato ang masasayang sandali na magkasama ang 6 na miyembro ng pamilya at para kay Mr. Wang, ang mga ngiti ng kanyang mga anak ang nagsisilbing pinakamalaking ginhawa sa bawat pagod na araw. Subalit pagsapit ng gabing iyon ay may kakaiba siyang napansin. Pagdating niya sa harap ng kanilang bahay, inilabas niya ang kanyang susi upang buksan ang pinto ngunit napansin niyang nakalak ito mula sa loob, bagay na agad niyang ikinagulat. Alam niyang nasa bahay dapat ang kanyang asawa at wala naman itong dahilan upang ikandado ang pinto mula sa loob. Naisip niyang baka nakatulog lamang ito at naikandado ang pinto bago mahiga. Kaya pinindot niya ang doorbell ngunit kahit matagal siyang naghintay ay wala pa ring sumasagot. Unti-unting lumalim ang kanyang pag-aalala sapagkat hindi ugali ng kanyang asawa ang matulog ng ganoong katagal. Dahil sa lumalakas na kutob na may mali, tinawagan niya ang cellphone nito ngunit ang tanging narinig niya ay ang pagring ng telepono mula sa loob ng bahay. Walang sumagot sa tawag. Ang katahimikan ng bahay at ang walang tumutugon sa telepono ay lubhang naiiba sa karaniwan. Kaya sa gitna ng kanyang pag-aalala ay agad niyang tinawagan ang panganay nilang anak na dumating kasama ang nobyo nito upang tumulong. Dahil hindi nila mabuksan ang pinto sa harap, umakyat sila mula sa unang palapag patungo sa bintana ng 2 palapag upang makapasok. Pagpasok nila sa loob ay bumungad sa kanila ang isang nakakabinging katahimikan. At makalipas ang ilang sandali ay natagpuan nila ang asawa ni Mr. Wang na nakahiga sa silid habang natatakpan ng kumot. Sa pag-aakalang natutulog lamang ito ay marahan siyang niyugyug ni Mr. Wang upang gisingin. Gayunpaman ay hindi ito gumalaw at wala ring anumang reaksyon o palatandaan ng paghinga kaya muli niya itong sinuri at doon niya tuluyang napagtanto ang nakapanghihilakbot na katotohanan na wala na itong buhay. Lubos na gumuho ang pamilya sa natuklasan. Agad na tumawag si Mr. Wang at ang kanyang panganay na anak sa pulisya at ambulansya habang ipinapaalam din nila ang nangyari sa iba pa nilang mga kamag-anak at nang subukan niyang tawagan ang bunso nilang anak na si Wang Xiaopin, biglang tumunog ang cellphone nito mula mismo sa loob ng sariling silid. Nasa bahay pa rin ang cellphone ni Xiaopin at dahil dito ay dali-dali silang pumasok sa kanyang kwarto at natagpuan siyang nakahiga sa kama at natatakpan din ng kumot. Nanginginig na hinila ng panganay na kapatid ang kumot at isang nakakagimbal na tanawin ang bumungad sa kanila. Wala na ring buhay si Xiaopin at may malalim na sugat sa kanyang leeg na may matingkad na bakas ng dugo. Hindi na kinaya ni Mr. Wang ang kanyang nasaksihan kaya siya ay napaluhod habang humahagulgol, umaasang may mangyayaring himala ngunit huli na ang lahat. Kapwa wala na ang kanyang asawa at bunsong anak. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at forensic team upang simulan ang investigasyon sa sanhi ng kanilang pagkamatay. 19 na taong gulang pa lamang si Xiaopin samantalang 47 taong gulang naman ang kanyang ina. Napag-alaman ng mga investigador na kapwa may malalalim na hiwa sa leeg ng 2 biktima. Kaya agad na lumitaw ang tanong kung sino ang maaaring gumawa ng ganoong kalupit na krimen laban sa 2 inosenteng babae. Kilala si Mr. Wang bilang isang mahinahon at mapayapang driver ng cement truck na bihirang nagkakaroon ng alitan sa ibang tao. Ang kanyang asawa naman ay halos nasa bahay lamang at kakaunti ang nakakasalamuha.
Samantalang si Xiaopin ay estudyante pa at payak lamang ang pamumuhay, kaya mahirap isipin kung sino ang magkakaroon ng motibong sakta ng isang tahimik na pamilya na binubuo ng 6 na miyembro. Habang iniisip ang maaaring dahilan ay biglang may naalala si Mr. Wang. Mga 1 linggo bago ang insidente, bandang hating gabi ay sinabi umano ni Xiaopin na pinaghihinalaan niyang may magnanakaw na pumasok sa kanilang bahay. Ikinwento umano nito na nang magising siya ay nakita niyang may isang taong nakasuot ng maskara na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Sa sobrang takot ay napasigaw siya at pinagsabihan na ang hindi kilalang tao na umalis kaagad kasabay ng pagbabanta na tatawag siya ng pulis. Dahil dito ay mabilis na tumakas ang naturang lalaki at ayon pa kay Xiaopin, nakapasok din umano ito sa silid ng kanyang kapatid, ngunit sa kabutihang palad ay nagising siya sa tamang oras kaya napaalis niya ang hinihinalang salarin. Gayunpaman, nang suriin ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen, wala silang nakitang anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok, maliban sa bintana sa 2 palapag na binuksan ng panganay na anak at ng nobyo nito upang makapasok. Bukod pa rito ay wala ring anumang nawawala sa loob ng bahay. Hindi magulo ang mga gamit at walang senyalis na may hinahanap o ninakaw ang salarin. Wala ring bakas ng paninira sa mga pinto at bintana at iginiit ni Mr. Wang na nang dumating siya ay nakalak ang pintuan mula sa loob. Dahil dito ay lalo pang lumalim ang misteryo. Paano nakapasok ang salarin at higit sa lahat, paano ito nakalabas? Posible kayang ginamit nito ang susi ng mga biktima upang ikandado ang bahay mula sa labas? Subalit kung ganoon ang nangyari, bakit hindi nabuksan ni Mr. Wang ang pinto gamit ang kanyang sariling susi? Wala ring anumang ebidensya na nagpapakitang ginalaw o sinira ang kandado kaya lumitaw ang isang nakakakilabot na posibilidad. Kung 2 tao ang nasawi sa loob ng bahay ngunit nakalak ang pintuan mula sa loob at walang bakas ng sapilitang pagpasok, maaari kayang ang taong nagkandado ng pinto ay nasa loob pa rin ng bahay? Sa madaling salita, maliban na lamang kung nakatakas ang salarin sa pamamagitan ng bintana, may posibilidad na nananatili pa rin ito sa loob ng gusali. Naalala rin ng mga investigador ang insidenteng nangyari 1 linggo bago ang krimen kung saan may umano'y pumasok sa silid ni Xiaopin, kaya isinasaalang-alang nila kung ang parehong tao rin kaya ang responsable sa pagpatay. Gayunpaman, may isang bagay ang hindi tugma. Kung pagnanakaw ang motibo, bakit walang nawalang gamit, walang hinalughog na bahagi ng bahay at walang bakas ng sapilitang pagbubukas ng mga kandado? Dahil dito, mabilis na inalis ng mga pulis ang pagnanakaw bilang pangunahing motibo at nagsimula silang magsiyasat sa personal na ugnayan ng mga biktima. Dahil halos sa bahay lamang nanatili ang asawa ni Mr. Wang, maliit ang posibilidad na mayroon itong nakaalitan, ngunit nang siyasatin nila ang buhay ni Xiaopin, may isang mahalagang impormasyon silang nalaman. Ayon sa kanyang nakakatandang kapatid, 2 buwan na ang nakalipas nang magipaghiwalay si Xiaopin sa kanyang nobyo. Gayunpaman ay hindi umano matanggap ng lalaki ang kanilang paghihiwalay at patuloy pa rin itong nagsisikap na makipagbalikan. Ang dating nobyo ay si Huang Ningkai, isang 20 taong gulang na sundalo na kamakailan lamang sumailalim sa serbisyo militar. Dahil dito, agad siyang naging isa sa mga pangunahing taong nais makausap ng mga investigador. Agad na isinama ng mga investigador ang kambal na kapatid ni Xiaopin patungo sa bahay ni Kai. Gayunpaman, pagdating nila roon ay hinarangan sila ng ina ng binata na tumangging papasukin sila at inakusahan pa silang mga manloloko kahit malinaw na nakasuot ng uniforme ang mga pulis. Lalong naging kahina-hinala ang naging kilos ng ina ni Kai. Nangamba ang mga investigador na baka nasa loob lamang ng bahay ang binata at sinisira na nito ang mga posibleng ebidensya. O kaya naman ay naghahanda ng tumakas, kaya agad na naglagay ng mga checkpoint ang pulisya sa lahat ng labasan sa lugar. Matapos ang mahigit 1 oras na paghahanap, saka lamang binuksan ng ina ni Kai ang pinto. Ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang anak at sinabi niyang umalis na umano ito ng bahay matapos mabigyan ng leave mula sa kampo ng militar. Malaki ang bahay at silang mag-ina lamang ang nakatira roon.
Masusing hinanap ng mga pulis ang bawat bahagi ng bahay, ngunit wala silang natagpuang bakas ni Kai. Hiniling din nila sa ina ng binata na makipagtulungan sa paghanap sa kanyang anak na si Kai at ipinaalala nilang 2 buhay ang nawala sa kasong kanilang iniimbestigahan. Sa sandaling iyon ay napatingin ang ina ni Kai sa kambal na kapatid ni Xiaopin na nakatayo sa may pintuan. Dahil magkamukha ang kambal, sinabi umano nito sa mga pulis na tila nagkakamali sila sapagkat ang kasintahan ng kanyang anak ay nasa harapan pa nila at hindi maaaring patay na. Sa mabigat na loob, ipinaliwanag ng kapatid ni Xiaopin na hindi siya ang kasintahan ni Kai kundi ang kambal nitong kapatid at wala na itong buhay. Noon lamang tuluyang napagtanto ng pamilya ni Kai ang bigat ng sitwasyon kaya dali-dali nila itong kinontak. Nang tanungin si Kai tungkol sa pagkamatay ng dati niyang kasintahan ay malamig umano nitong sinabi na wala siyang kinalaman sa nangyari. Labis na ikinagulat ng lahat ang kanyang kawalan ng emosyon sapagkat kahit nagiwalay na sila, inaasahan pa rin nilang magpapakita siya ng kahit kaunting pag-aalala. Ayon kay Xiaopin ay desperado pa umanong nakikipagbalikan si Kai matapos ang kanilang paghiwalay, kaya lalo silang nagtaka nang marinig ang tila malamig nitong reaksyon sa balita ng pagmatay ni Xiaopin. Sinabi rin umano ni Kai sa mga pulis na kumakain siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa Luzhou at wala siyang oras na makipagtulungan bago nito ibinaba ang tawag. Subalit wala pang 3 minuto ang lumipas nang tawagan siyang muli ng kambal na kapatid ni Xiaopin, iba na ang kanyang paliwanag. Sa pagkakataong iyon ay sinabi naman niyang nagpapalinis siya ng sasakyan sa isang car wash sa Luzhou. Dahil magkaiba ang kanyang mga pahayag sa loob lamang ng ilang minuto ay lalong naghinala ang mga pulis. Kung totoo ang kanyang sinasabi, paano siya napunta sa 2 magkaibang lugar sa napakaikling panahon? Dahil determinado silang mahanap si Kai ay agad na nagtungo ang mga pulis sa Luzhou. Samantala ay ibinalik naman nila ang kapatid ni Xiaopin sa pinangyarihan ng krimen upang makasama ang kanyang pamilya. At habang naghahanda silang bumiyahe ay nakatanggap ng tawag si Deputy Captain Huang Yongfu. Kasalukuyan pa lamang niyang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kapatid ni Xiaopin nang tumawag si Chief Lin Hongming. Ngunit napansin niyang tila maingat at hindi direkta ang paraan ng pagsasalita nito. Dahil nakaramdam siya ng kakaiba ay agad siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Chief Lin. Pagdating niya roon ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Kai ay nahuli na pala ng mga pulis. Lumabas sa investigasyon na hindi pala ito kailanman umalis sa pinangyarihan ng krimen. Sa halip, buong panahon itong nagtatago sa bubong ng ika-6 na palapag. Isang kapitbahay na nakatira sa apartment sa kabilang bahagi ng hagdan ang tumawag sa pulis matapos makarinig ng kahina-hinalang ingay mula sa bubungan. Ayon dito, matapos ang insidente ay nakaramdam siya ng pag-aalala nang makarinig ng mga tunog mula sa lugar na halos wala namang dumadalaw. Sa pagitan ng 9:00 at 10:00 ng gabi, malinaw umanong narinig ng mga kapitbahay ang mga yabag ng isang tao sa daanan sa bubungan. At dahil nasa matinding tensyon ang buong lugar matapos ang krimen, naniwala silang hindi iyon tunog ng pusa o ibang hayop kundi yabag talaga ng tao. Karaniwan ay tahimik ang bubungan kaya nagtaka sila kung bakit may gumagalaw roon ng gabing iyon. Dahil dito, pinangunahan ni Chief Lin Hongming ng Sansheng Police Department ang pag-akyat ng mga pulis upang siyasatin ang lugar. Madilim ang buong bubungan kaya gumamit sila ng mga flashlight habang dahan-dahang sumusulong. Yero ang bubong at may makitid lamang na daanan sa likurang bahagi kaya sinundan ni Chief Lin ang naturang landas ngunit sa una ay wala siyang nakita. Patuloy niyang itinutok ang ilaw sa iba't ibang direksyon. Bagamat magkakahiwalay ang mga gusali ay magkakadugtong naman ang kanilang mga bubungan kaya maingat na sinuyod ng mga pulis ang bawat bahagi. At makalipas ang ilang sandali, napansin nila sa katabing bubungan ang isang lalaking nakadapa malapit sa pader. Nakasuot ito ng puting damit at tinatayang nasa early 20s. Nang tanungin kung bakit siya naroon, ipinaliwanag umano ng lalaki na kakarating lamang niya mula sa trabaho at umakyat siya sa bubungan upang manigarilyo at magpahangin. Idinagdag pa niya na bigla umanong sumara ang pinto dahil sa hangin kaya hindi siya makalabas.
Hindi iyon naging kapanipaniwala para sa mga pulis. Kung totoong natrap siya sa bubungan, bakit hindi siya humingi ng tulong sa mga pulis na nasa ibaba at bakit sa isang madilim na sulok pa siya nagkubli? Napansin din nilang labis ang kanyang kaba, palingalinga ang kanyang tingin, pinagpapawisan siya at kapansin-pansin ang kakaibang gasgas sa kanyang kaliwang pisngi na mistulang kalmot. Dahil dito, nagpasya si Chief Hongmin na wag muna siyang sindakin. Madilim ang lugar at kung manlalaban ang lalaki ay maaaring malagay sa panganib ang lahat, kaya mahinahon niya itong inanyayahang bumaba upang maihatid siya. Pumayag naman ang lalaki. Magkabilang gilid siyang sinamahan ni na Chief Lin at isa pang pulis habang mahigpit siyang binabantayan hanggang sa makarating sila sa unang palapag. Pagdating nila roon ay agad nilang nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Siya pala si Huang Ningkai, ang mismong suspect na matagal na nilang hinahanap. Ibig sabihin, hindi siya kailanman umalis sa pinangyarihan ng krimen at buong panahong nagtatago lamang siya. Nang tanungin siya ng mga pulis kung bakit naroon siya, gayong sinabi niyang nasa Luzhou siya. Malamig umano niyang isinagot na wala namang dahilan upang hindi siya naroon. Nang usisain naman ang sugat sa kanyang mukha, ipinaliwanag niyang nagmula umano iyon sa aso ng dati niyang kasintahan. Ngunit agad na napansin ng mga pulis na ang sugat ay malapad, halos kasinlaki ng isang daliri at malinaw na kahawig ng kalmot ng kuko ng tao. Mas lalo pang tumibay ang kanilang hinala nang makakita sila ng ilang dilaw na plastic bag sa bubungan. Sa loob nito ay may pares ng guantes, medyas, hooded mask, 3 piraso ng lubid at isang damit na may mantsa ng dugo. Sa harap ng mga ebidensyang iyon, halos wala ng pagdududa ang mga investigador. Naniniwala silang si Huang Ningkai ang responsable sa krimen kaya agad nila siyang inaresto at dinala sa himpilan ng pulisya. Habang nasa biyahe ay pinaupo siya sa gitna ng 2 pulis na paulit-ulit na humihikayat sa kanya na sabihin ang totoo sapagkat napakabigat ng kasong kanyang kinakaharap. Ngunit nanatili siyang walang emosyon at patuloy na iginiit na wala siyang kinalaman sa nangyari. Dahil sa kanyang malamig na pag-uugali ay diretsyang sinabi ni Deputy Captain Huang Yongfu na ang isang tunay na lalaki ay marunong umanong managot sa sarili niyang ginawa. Idinagdag pa nito na nagamit na ni Kai ang lahat ng pera ng kanyang dating kasintahan, kaya kung siya nga ang may kagagawan ay dapat niya itong aminin sa halip na patuloy na itanggi. Maaaring nagsimula ng manaig ang kanyang konsensya o marahil ay napagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan. Ano man ang tunay na dahilan, sa huli ay tuluyan ding bumagsak si Kai. Habang nasa biyahe patungo sa himpilan ng pulisya, bigla na lamang umiyak si Kai. Nagbago ng tuluyan ang kanyang kilos na parabang ibang tao na siya kumpara sa malamig niyang asal kanina. Sa pagitan ng paghikbi, inamin niyang siya ang may kagagawan ng krimen. Ang ilang salitang iyon ang tuluyang sumira sa katahimikan ng sasakyan. Matapos ang ilang sandali, sinabi pa niyang may nais siyang iparating sa dati niyang kasintahan. Bagamat malinaw na niyang inamin ang krimen, nananatiling malaking tanong kung ano ang nagtulak sa kanya upang patayin si Xiaopin. Noong panahong iyon ay 20 taong gulang pa lamang si Kai. Naging magkasintahan sila ni Xiaopin habang nag-aaral sa kolehiyo at noon ay isa silang masayang magkapareha na hinahangaan ng marami. Umabot pa sa puntong bumili sila ng promise rings at nagsimula silang magsama sa iisang tirahan. Gayunpaman, nagbago ang kanilang relasyon matapos ang kolehiyo. Habang ipinagpapatuloy ni Xiaopin ang pagsabay sa trabaho at pag-aaral upang matustusan ang sarili niyang gastusin, naantala naman ang pagtatapos ni Kai at kalaunan ay pumasok ito sa military service nang wala pang matatag na pinagkakakitaan. Habang lalong nagsisikap si Xiaopin na maabot ang kanyang mga pangarap, unti-unti rin niyang napansing lumalaki ang agwat ng kanilang pananaw at responsibilidad sa buhay. Habang tumatagal ay napansin ni Xiaopin na masisipag at responsable ang mga nobyo ng kanilang mga kaibigan kaya madalas niyang hikayatin si Huang Ningkai na maghanap ng trabaho. Gayunpaman, palagi umano itong may dahilan at sinasabing malapit na siyang pumasok sa serbisyo militar kaya wala raw tatanggap sa kanya kahit pansamantala lamang. Dahil dito, lalo pang lumaki ang agwat ng kanilang pananaw sa buhay hanggang sa tuluyan ng makipaghiwalay si Xiaopin noong Hulyo ng 2013.
Hiniling niyang isauli ni Kai ang kanyang ATM card, ngunit tumanggi ito at patuloy na sinusubukang makipagbalikan. Kinabukasan matapos pumasok si Kai sa military service noong 17 ng Setyembre taong 2013, nagtungo si Xiaopin sa bangko upang tingnan ang kanyang ipon. Inaasahan niyang may humigit kumulang 200,000 New Taiwan dollars sa kanyang account. Ngunit laking gulat niya nang makita na 2,339 New Taiwan dollars na lamang ang natitira. Sa investigasyon ay lumalabas na unti-unting winidraw ni Kai ang kanyang sahod sa loob ng ilang buwan nang hindi niya nalalaman at kalaunan ay napatunayan ito sa mga record ng bangko na isinumiti ng kapatid ni Xiaopin. Nang malaman ang katotohanan ay agad niyang hinarap si Kai at pinanagot sa pagkawala ng perang ilang taon niyang pinag-ipunan. Ngunit sa halip na akuin ang kanyang ginawa, iginiit ni Kai na pareho naman daw silang gumamit ng perang iyon kaya hindi makatarungan na siya lamang ang magbayad. Dahil dito ay ilang beses na nag-usap ang dalawang pamilya at napagkasundo ang isauli ni Kai ang 90,000 New Taiwan dollars matapos ibawas ang 20,000 New Taiwan dollars na naitulong niya noon sa matrikula ni Xiaopin. Gayunpaman ay hindi ito tinanggap ni Xiaopin dahil para sa kanya, dapat ibalik ang buong halagang ginastos nang wala ang kanyang pahintulot. Sa sumunod na pag-uusap ay lalo pang uminit ang tensyon ng hilingin ni Xiaopin nang inanikay ang managot sa pagbabayad ngunit wala rin itong sapat na kakayahang pinansyal. Nang makita ng ina ni Xiaopin ang sinapit ng kanyang anak, ipinagtanggol niya ito at posibleng naging matindi ang mga naging salita niya laban sa ina ni Kai. Maaga nang mamatay ang ama ni Kai kaya ang kanyang ina lamang ang nagsumikap na palakihin silang magkapatid. Dahil sa alitan tungkol sa pera, nasaksihan niyang napilitang humingi ng paumanhin at makipagnegosasyon ang kanyang ina, bagay na labis niyang ikinagalit. Sa kanyang pananaw, si Xiaopin at ang pamilya nito ang dahilan ng kahihiyang sinapit ng kanilang pamilya kaya unti-unting napalitan ng matinding puot ang dati niyang pagmamahal. Habang sumasailalim sa basic military training, lalo lamang niyang kinimkim ang galit hanggang sa dumating ang araw ng kanyang military leave. Noon ay nagpasiya siyang isagawa ang kanyang plano. Bumili siya ng hood, guantes at lubid bago nagtungo sa bahay ni Xiaopin, kung saan palihim siyang nakapasok gamit ang duplicate key na lihim niyang ipinagawa noong sila pa ay magkasintahan. Bandang 4:00 ng hapon nang dumating si Kai sa bahay ni Xiaopin. Kabisado niya ang schedule ng pamilya kaya alam niyang matatapos sa trabaho si Xiaopin bandang 5:00 ng hapon at aalis din ito patungo sa night classes matapos mag-ayos sa bahay. Sapat ang oras na iyon upang maisagawa niya ang kanyang plano. Gamit ang duplicate key, tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay at nadatnan niya ang ina ni Xiaopin na natutulog sa sofa. Sa kabila ng presensya nito ay hindi siya umatras at naalala niya umano kung paano raw minaliit ng ina ni Xiaopin ang kanyang sariling ina. Kaya sa matinding galit ay nilapitan niya ito at sinakali gamit ang dalang lubid. Nagpumiglas ang biktima upang mailigtas ang sarili at sa gitna ng kanilang pag-aagawan, pinaniniwala ang nakalmot nito ang kaliwang pisngi ni Kai dahilan ng sugat na kalaunan ay napansin ng mga pulis. Ilang minuto lamang ang lumipas ay muli na namang nabalot ng katahimikan ang bahay. Matapos mapatay ang ina ni Xiaopin, nanatili pa si Kai sa loob ng bahay ng halos 1 oras. Pumasok siya sa kusina at nang makakita ng isang kutsilyo ay nagpasiya siyang iyon ang gagamitin sa susunod niyang pag-atake. Matapos ang unang pagpatay, mabilis ang tibok ng kanyang puso, mainit ang kanyang pakiramdam at nakaramdam siya ng matinding uhaw kaya kumuha muna siya ng maiinom na tubig. Sumagi rin sa isip niyang tumakas ngunit sa huli ay pinili niyang hintayin si Xiaopin. Nagtago siya sa sulok ng kama habang hinihintay ang pagdating nito. Nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan, alam niyang nakauwi na si Xiaopin. Agad niyang ikinandado ang metal gate, nagtungo sa likod ng bahay, isinuot ang hood at saka isinagawa ang kanyang pag-atake. Ipinulupot niya ang lubid sa leg ni Xiaopin at sa sobrang takot ay buong lakas na nanlaban ang dalaga at sa gitna ng kanilang pag-aagawan ay natanggal ang hood ni Kai. Nang makita ni Xiaopin ang kanyang mukha, hindi siya makapaniwala at nagtanong kung ano umano ang kanyang ginagawa. Inalis ni Kai ang hood at nagkaroon pa sila ng maikling pag-uusap.
Gayunpaman, wala nang makakapigil sa kanyang balak. Alam niyang napatay na niya ang ina ni Xiaopin, kaya naniniwala siyang kapag pinabayaan niyang mabuhay ang dalaga ay tiyak na mahuhuli rin siya ng mga pulis. Kaya sa loob lamang ng halos 2 oras, 2 inosenteng babae ang kanyang pinaslang. Sa halip na tumakas ay nanatili siya sa loob ng bahay upang subukang burahin ang mga ebidensya. At habang ginagawa iyon ay narinig niya ang kalabog ng pintuan sa harap. Dumating na pala si Mr. Wang. Nang hindi nito mabuksan ang pintuan at nang tawagan nito ang kanyang asawa at anak ay walang sumasagot. Habang lalo itong nag-aalala, naalala niya ang naunang insidente nang umunoy pagpasok ng magnanakaw sa kanilang bahay. Dahil dito ay tinawagan niya ang kanyang panganay na anak at kasama ang nobyo nito ay umakyat sila sa bintana ng ikalawang palapag upang makapasok. Nang marinig ni Kai ang kanilang pagpasok, mabilis siyang tumakbo patungo sa bubungan. May pagkakataon pa sana siyang makatakas, ngunit sa halip ay lalo lamang niyang naipit ang kanyang sarili. Habang dumarami ang mga taong nagtitipon sa ibaba ng bahay, wala na siyang ligtas na daanang mapagbababaan ng hindi mapapansin. Sa dilim ng bubungan ay pabalik-balik siyang naglalakad habang hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. At ang kanyang mga yabag ang narinig ng isang kapitbahay na nakaramdam ng pangamba at siyang tumawag sa pulisya. Nang balikan ng mga investigador ang buong pangyayari mula sa oras ng krimen hanggang sa pagkakadakip kay Kai, napansin nilang ilang beses sana siyang nagkaroon ng pagkakataong tumakas. Mula sa sandaling naganap ang pagpatay hanggang sa siya ay maaresto ay 5 oras lamang ang lumipas. Gayunpaman, sa loob ng 5 oras na iyon ay marami siyang pagkakataong iwan ang pinangyarihan ng krimen. Matapos patayin si Xiaopin, nanatili pa siya sa loob ng bahay nang hindi bababa sa 1 oras. Maaari rin sana siyang tumalon papunta sa katabing gusali sa pamamagitan ng magkakadugtong na bubungan, ngunit hindi niya iyon ginawa. Nanatiling palaisipan sa mga investigador kung ano ang pumigil sa kanya upang tumakas. Nang may ulat ng kapitbahay ang kahina-hinalang mga ingay, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Kahit na naaresto na siya ay wala pa ring ipinakitang pagsisisi si Kai. Sa halip ay naghain pa siya ng apela sa korte sa pag-asang mababawasan ang kanyang magiging parusa. Samantala, sinabi ni Mr. Wang na kung hindi mapapatawan ng parusang kamatayan si Kai, para na rin umanong hinatulan ng kamatayan ang buong pamilya nila. Ipinaliwanag niyang mayroon pa siyang 3 pang anak na babae at nangangamba siyang kapag nakalaya ang akusado balang araw ay maaari itong bumalik upang maghiganti. Noong 2017, inilabas ng Korte Suprema ang pinal na desisyon at hinatulan si Kai ng parusang kamatayan. Ito ang ikalawang death sentence na ipinataw sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Tsai Ing-wen. Nang isagawa niya ang krimen noong 2013 ay 20 taong gulang pa lamang siya at pagsapit ng 2017 ay wala pa siyang 30 taong gulang. Siya rin ang pinakabatang bilanggo sa 38 na kataong nasa death row na naghihintay ng kanilang hatol na maipatupad. Ang tahanang dating puno ng masasayang alaala para sa pamilya Wang ay tuluyang naging lugar ng isang karumal-dumal na krimen. Hanggang sa sumunod na taon, hindi pa rin makalimutan ng kambal na kapatid ni Xiaopin ang trahedya. Ayon sa kanya, patuloy pa rin niyang naririnig sa kanyang mga panaginip ang sigaw ng kapatid dahilan upang mahirapan siyang makatulog. Samantala ay inilipat naman ni Mr. Wang ang kanyang 3 pang anak sa ibang lugar dahil hindi na nila kayang manatili sa bahay at nananatili ang kanilang pangambang baka makalaya balang araw si Kai. Ibinahagi rin ni Mr. Wang na pakiramdam niya ay nabigo siya bilang asawa at ama dahil hindi niya nagawang maprotektahan ang kanyang pamilya. Mula noon, dumalo siya sa bawat pagdinig ng kaso sa pag-asang makakamit nila ang hustisya. Sa paglilitis, binigyang diin ng hukuman na brutal ang paraan ng pagpatay ni Kai kina Xiaopin at sa ina nito at wala itong ipinakitang tunay na pagsisisi. Kaya noong ika-3 ng Hulyo taong 2017, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na parusang kamatayan. Gayunpaman, sa ilalim ng batas ng Taiwan, hindi agad na ipapatupad ang death sentence.
May karapatan pa ring umapela ang isang death row inmate para sa panibagong pagdinig, kaya otomatikong naantala ang execution habang dinidinig ang kanyang kahilingan. Hindi lamang si Huang Ningkai ang gumagamit ng prosesong ito, kundi marami ring ibang death row inmates sa Taiwan ang naghain ng katulad na apela. Bagamat kinikilala ito bilang isang legal na karapatan, para sa mga pamilya ng mga biktima ay nangangahulugan ito ng mas mahabang paghihintay at patuloy na pagdurusa. Alam nilang hindi na maibabalik ng anumang hatol ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit umaasa silang makikita nilang nanaig ang hustisya habang sila ay nabubuhay. Nag-iwan ang kasong ito ng mahalagang aral tungkol sa pag-ibig at mga relasyon. Ang isang matatag na relasyon ay dapat nakabatay sa paggalang, tiwala at malasakit sa isa't isa. Mahalaga ring huwag hayaang manaig ang usapin ng pera o labis na pride sa paggawa ng mga desisyong maaaring makasira ng buhay. Kapag nahaharap sa mabibigat na problema, mas makakabuting humingi ng tulong at payo mula sa pamilya o mga taong pinagkakatiwalaan kaysa hayaang kontrolin ng galit at negatibong emosyon ang ating mga kilos. Higit sa lahat, mahalagang tandaan na walang anumang halaga ang maaaring ipantumbas sa buhay ng isang tao. Ang sinumang sadyang kumitil ng buhay ng kapwa ay dapat managot sa ilalim ng batas at harapin ang kaukulang proseso ng hustisya. Naway magsilbing paalala ang kasong ito upang hindi na maulit ang ganitong uri ng trahedya. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating dokumentaryo.